May mga taong pagkaharap mo, ang bait-bait. Ang ganda ng ngiti, ang sarap kausap. Pero pagtalikod mo, iba na ang kwento. Tahimik ka nilang hinihila pababa. Pinagdududahan ka. Minamaliit ang pangarap mo. At minsan, sila pa ang unang sisira sa iyo kahit wala kang ginagawang masama. Ang masakit, hindi sila obvious. Hindi sila kontrabida sa itsura. Hindi sila maingay. Hindi sila laging galit. Pero may isang common denominator silang lahat. Pare-pareho silang magsalita. At sa video na to, ibubunyag ko sa iyo ang 7 bagay na laging sinasabi ng mga pekeng tao. Para makita mo sila agad at para hindi ka na maubos, makinig kang mabuti. Kasi posibleng may isa rito na araw-araw mo palang kausap. Bakit mahirap makilala ang pekeng tao? Ang pekeng tao hindi palaging masama ang ugali. Minsan sila pa nga ang mabait sa umpisa, supportive sa salita, palangiti, palaging nandyan. Pero ang problema, walang alignment ang salita at gawa. At ayon sa Stoic philosophy, judge people not by what they say, but by what they repeatedly do. Kaya ngayon, hindi tayo magfo-focus sa kilos muna. Sa bibig muna tayo magsisimula. Unang bagay, wala akong problema sa iyo, ha? Kapag narinig mo to, mag-iingat ka. Wala akong problema sa iyo, ha? Okay lang naman ako sa iyo. Hindi naman kita gina-judge. Pero bakit kailangan nilang sabihin? Simple lang ang sagot. Meron silang problema sa iyo. Ang totoong okay sa iyo, hindi kailangang ipaalam na okay sila sa iyo. Ginagamit ng pekeng tao ang linyang to para magmukhang malinis, magtago ng insecurity, maghanda ng exit kapag nahuli sila. Stoic reminder, kapag defensive ang salita kahit walang attack, may tinatagong intention. Pangalawa, sinasabi ko lang to kasi concern ako sa iyo. Ito ang paboritong linya ng mga plastic na tao. Sa una, parang caring, parang thoughtful, parang may malasakit. Pero pansinin mo, pagkatapos kanilang i-concern, bumababa confidence mo. Pagkatapos nilang magsalita, nagdududa ka sa sarili mo. Parang lagi kang kulang sa paningin nila. Concern ba yan? O control na nakabalot sa kabaitan? Ang totoong concern, nagbibigay linaw, nagbibigay lakas. Hindi pa ulit-ulit, hindi nanlalait. Ang pekeng concern, ginagamit para ikaw ay maliitin nang hindi sila mukhang masama. Pangatlo, ako lang naman nagsasabi ng totoo. Ito ang pinakadelikadong linya. Kasi ginagawang excuse ang katotohanan para maging bastos, mapanakit at mapangmata. Pero tandaan mo ito, hindi lahat ng totoo kailangang sabihin. At hindi lahat ng sinasabi totoo. Ang Stoic ay may wisdom. Ang pekeng tao may opinion lang. Kung ang katotohanan nila ay walang solusyon, walang respeto, walang timing, walang empathy, hindi iyan katotohanan. Ego yan. Pang-apat, buti pa si ganito. Ito ang tahimik na pangwasak ng self-esteem. Buti pa si ganito ang galing. Buti pa siya umangat na. Buti pa siya may ganito na. Mukhang simpleng comparison. Pero ang tunay na mensahe, hindi ka sapat. Ginagamit ng pekeng tao ang comparison para ma-feel nilang superior sila. Mailipat ang insecurity nila sa'yo. Pigilan kang magtiwala sa sarili mo. Ang Stoic mindset, I compare myself only to who I was yesterday. Kapag paulit-ulit kang kino-compare ng isang tao, hindi ka nila sinusuportahan. Panglima, joke lang yon. Classic. Sasabihin ng masakit. Pag nasaktan ka, uy, joke lang yon. Ang sensitive mo naman. Hindi ka marunong makisama. Pero tanungin mo sarili mo, kung joke yon, bakit masakit? Kung biro yon,
Bakit ikaw lang ang tinamaan? Ang joke na paulit-ulit na may target. Hindi biro kundi disrespect. At ang pekeng tao, ayaw nilang managot. Kaya tinatago nila ang paninira sa humor. Pang-anim, ganyan din naman ako dati. Mukhang relatable, mukhang humble, mukhang may pinagdaanan, pero pakinggan mo mabuti ang kasunod. Laging may pero, laging may pagmamaliit, laging may pagkontra sa pangarap mo. Ginagamit nila ang nakaraan nila para i-limit ang future mo. Ganyan din ako dati, wala ring nangyari. Sinubukan ko na yan, sayang lang oras. Stoic truth. Your past is not your prophecy. Kung ang kwento nila ay laging dahilan kung bakit hindi ka dapat mangarap, alam mo na. Pang-7, andito lang ako para sa'yo. Ito ang pinakamapanganib kasi ito ang pinakamatamis pakinggan. Pero tanungin mo, nasaan sila nung kailangan mo ng aksyon? Nasaan sila nung hindi ka okay? Nasaan sila nung wala kang maibigay? Ang pekeng tao ay present kapag convenient. Ang tunay ay present kahit walang kapalit. Stoic reminder. Loyalty is proven in silence, not in promises. Paano ka magde-deal sa pekeng tao? Hindi mo kailangang makipag-away, mag-explain, magbunyag, gumanti. Ang pinakamalakas na response? Distance plus silence plus growth. Bawasan ang access. Itaas ang boundaries. Ayusin ang sarili. Mag-focus sa progress. Hindi lahat ng tao kailangan ng closure. Minsan, clarity lang sapat na. Makinig ka. Hindi ka masama kung umiwas ka. Hindi ka madamot kung pinili mo ang sarili mo. Hindi ka masungit kung naglagay ka ng boundaries. Ang masama, yung alam mo nang pinepeke ka. Pero, hinahayaan mo pa rin. Piliin mo ang kapayapaan mo. Piliin mo ang growth mo. Piliin mo ang sarili mo. Kung gusto mo pang matutong, umiwas sa toxic people, palakasin ang mindset, maging kalmado pero matatag, mamuhay ng may dignidad at respeto. Mag-subscribe ka dito. Tahimik lang tayo, pero hindi tayo basta-basta.